Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy. Ano pat, napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Inihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Sheila, pasok ka na dito. Sige na, simba ka dito sa loob. No? Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung mayroong isang bagay ang nais ituro sa atin ng ating narinig na mga talinhaga. Ilang talinhaga yung narinig natin? Hello? Ilan? 2. Dalawang talinhaga ang ating narinig sa ating ebanghelyo. At kung may isang bagay ang nais ituro nito, ito ay ang kapangyarihan ng maliliit. Kapangyarihan o lakas ng maliliit. Nakakapagtaka kung paano ang maliit pwedeng maging malakas. Sanay kasi tayo na ang imahe ng maliit ay ano? Hello? Mahina, very good. Ano pang imahe ng maliit? Pag sinabing maliit, wala nga ako naintindihan eh. Ano nga? Walang kakayanan. Yun, di ba? Ganyan, pag sinabi maliit lang eh. No? Yun ang imahe natin ng isang maliit. Pero sa ating ebanghelyo, ginamit ni Jesus ang imahe ng maliit bilang simulain ng isang malaki. Simulain ng isang malaki. Katulad na lang ng isang buto ng mustasa. Nakakita na po ba kayo ng buto ng mustasa? Sinong nakakita na? Taas ang kamay. Hindi pa? Iba itong mustasa na ito. Hindi ito yung mustasa na ginalagay natin sa pansigang natin. No? Yung parang pechay. Hindi ganun yun. Hindi ganito. Yung mustasa sa Holy Land, singlaki ng butil ng linga. Nakakita na ba kayo ng linga? Maliit, di ba? Hindi pala singlaki ng butil ng linga. Kalahati lang nun. Ang liit na ng buti ng linga, putulin mo pa sa gitna, ganun lang kaliit ang buto ng mustasa. Pero, sabi ni Jesus, kapag naitanim, nagiging singlaki ng isang punong kahoy. Gaano kalaki? Puno ng mangga.
No, nagulat ako nung nandun ako sa Holy Land, nakita ko, sabi sa akin, Father, yan po yung mustard. Huh? At nagulat ako, pinakita sa akin ang singlaki ng mustard seed. Ang liit. Pero pwedeng maging singlaki ng puno ng mangga. At gayon ang pinakita ni Jesus sa unang talinhaga. Ang isang butil ng mustasa pwedeng lumaki, maging pinakamalaking punong kahoy. At sabi ni Jesus sa ikalawang talinhaga, para din daw itong babae na naglagay ng lebadura sa 3 takal na harina. No? Alam nyo ba yung lebadura? Hello? O yung yeast, yung pampaalsa, di ba? Kaunti lang ang nilalagay dyan, di ba? Halos gakurot lang, no? Mas marami ang harina. Hindi pwedeng marami ang lebadura. Hindi pwede. No? Kaunti lang, pero yung kaunti na yon pwedeng paalsahin. Pwedeng palakihin ang masa. Ganyan daw ang kaharian ng Diyos. Nagsisimula sa maliit, pero lumalaki. At paglaki, nagiging matatag. Ito ang lakas ng maliit dahil sa pagbabago at paglago, nagiging matatag ito. Katulad na lang ng isang tao na nagsimula sa maliit at sa kanyang pagtanda, hindi lang siya lumalaki, kundi nagiging matatag sa buhay. Dahil sa mga nararanasan, no? 'Di ba? Nung dati, nung bata ka pa, marami kang hindi kayang gawin. Pero habang lumalaki ka na, 'di ba? Nakakaya mo na. Totoo ba 'yon? O mas habang lumalaki nagiging batugan? Hindi, dapat hindi, no? Ganun no? Katulad ni sa pag-aaral, o 'di ba? Sa pag-aaral nagsisimula sa mababang paaralan, 'di ba? Elementarya o baka nga iba, daycare muna. Hanggang sa pataas ng pataas ang baitang, hanggang umabot ito sa kolehiyo at katapusan. Di ba? Ganun Hindi pwedeng magsimula ka agad ng grade 5. Hindi pwede. No? Kinder muna o daycare muna. Yung iba nga, saling ket-ket muna. Di ba? Hanggang pataas ang baitang. Ganun din, kung paano ang isang tindahan, kapag sinamahan ng sipag at tiyaga, pwedeng maging isang malaking mall. At nangyari yon, di ba? Kwento ng pinakamayamang pamilya, di ba? Isa sa pinakamayaman, di ba? Yung tindahan niya ng maliit na sapatusan lang dyan sa abenida, ngayon, mall na, SM na. Di ba? Ganon din sa pananampalataya. Lumalalim ito dahil nagsisimula sa mababaw. Nagsisimula sa simpleng pagsimba-simba. Minsan nga, hindi mo pa naiintindihan yung homily ng pare, pero dahil araw-araw ka nagsisimba, dahil araw-araw ka nagdadasal, lumalalim ang ating pananampalataya. Yan ang lakas ng maliit, pwedeng lumaki at tumatag. Alam niyo po, naalala ko yung kwento nung bata pa kami, magkakapatid, tuwing Sabado, hindi ko alam, nakwento ko na ito kami ay pinagtatrabaho sa aming shop. No? Meron kaming tatahian. No? May-ari kami ng isang negosyo na nagtatahi ng damit na dinideliver sa mall. At bilang bata, parte ng aming routine na tuwing Sabado ng umaga, kailangan naming tumulong sa shop. Nung una, hindi ko naman minamasama iyon. No? Dahil parte yun, kinalakihan ko yun. Ginagawa namin, magtitrim kami ng damit. No? Alam niyo ba yung nagtitrim? Yung sobrang sinulid ng damit, gugupitin. No? Kailangan malinis ang damit. Walang mga sobrang sinulid. No? Lilinisin namin, tatanggalin namin yung mga sinulid na sobra. No? Kasi pag nanahi, yung mga pananahi, ginugupit lang basta doon. Hindi sinasagad sa dulo. So, ang bayad sa amin ng magulang namin, 50 centimos. Bawat isang polo o isang damit na aming ititrim. Biruin nyo yun, 50 centimos. Minsan,
Meron akong kalaro na nagpakita ng laruan sa akin, no? Ano yung laruan? Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa ito. Yung Magic Spring, alam nyo ba yun? No? Kaedad ba kita? Yun ba yung ginaganong-ganon? Iba-ibang kulay, no? Magic Spring, no? At sabi ng kalaro ko, magpabili ka sa magulang mo, magpabili ka sa mama mo, magpabili ka sa papa mo nito, ang ganda, no? Ako naman naaakit kasi ang colorful, naamamangha ako, no? Di ba, gumaganon-ganon, no? At tinanong ko kung magkano. Sabi niya, 80 pesos sa Green Hills. No? Kasi yung eskwelahan namin, malapit sa Green Hills. 80 pesos. No? Kaya, nung nagpabili ako sa magulang ko, sabi ng papa ko, magtrabaho sa shop. Ganun naman ang routine. Tuwing may bibilin, may papabili, may gusto, sasabihin, magtrabaho sa shop. Binuin mo, 80 pesos. Ilang damit yun para mabuno ko ang 80 pesos. Hello? O, sino mabilis sa math? Yun, ang bilis si Ate Sheila. 160. 160 na damit ang kailangan kong itrim para lang mabili yung Magic Spring na halagang 80 pesos. Alam nyo, pakiramdam ko noon, no? Ang liit-liit ko. Pakiramdam ko, no? Ang hirap-hirap namin. 80 pesos, hindi ako mabilhan. Kailangan ko pa magtrabaho. Mga klase ko, ang yayaman kasi eh. No, minsan nga nasisisi ko pa yung magulang ko, ba't ba kami pinag-aral dito? No, ang yayaman ng kaklase ko, pero kami kailangan magtrabaho. Kailangan mag-trim. Kailangan nasa shop. Pakiramdam ko, ang liit-liit ko. Ang hirap-hirap namin. Pero alam nyo, ngayong tumanda na ako, doon ko nakita yung aral noong pagsisimula sa maliit. Doon ko nakita at doon ako natuto ng kahalagahan sa pera, kahalagahan ng sipag, kahalagahan ng trabaho, tiyaga, pagtitiis. Siguro, kung hindi ko nasimulan sa maliit na pagtitrim, sa maliit na pagtatrabaho sa aming shop, siguro hindi ako ganun. Hindi ako ganun pagdating sa pera. Hindi ako ganun pagdating sa trabaho. Hindi ako ganun pagdating sa buhay. Masikap. At alam nyo, ang nakakatawa, nabuno ko yung 80 pesos. Kakatrim ko, no? Talagang ginustong gusto ko. Kakatrim ko, nabuno ko yung 80 pesos. At nung bibilhin ko na yung Magic Spring sa Green Hills, napaatras ako. Nung hahawakan ko na, nang hinayang ako sa 80 pesos. No? Naalala ko, grabe, ilang weekend ko binuno yun. Tapos bibiling ko lang ng isang ganon. Napaatras ako. Hindi ko binili yung Magic Spring. No? Sabi nung mananahi namin, no? Yung mananahi namin, sabi niya, Danichi, meron yan sa palengke, 35 pesos lang. At yun ang binili ko. 35 pesos. Imagine mo yun. Magkano natira sa akin? Ate Sheila? Meron akong 45 pesos. Di mo, mas mabilis si Macho sa'yo pagdating sa sukli, di ba? May 45 pesos ako. Imagine mo yun. Pero doon ko nakita, no? Kaya kung ikaw ay mahirap ngayon, okay lang yan. Magsimula sa maliit. Kung ikaw ay working student ngayon, okay lang yan. Magtiyaga sa maliit. Kung ikaw ay newly graduate, ang sweldo ay minimum, okay lang yan. Na magsimula sa maliit. Papasaan pat pag sinamahan ng tiyaga, pag sinamahan ng sipag, ang maliit pwedeng maging malaki. Hindi mo alam kung saan ka pwedeng dalhin ng simple, maliit, at munting bagay. Mga kapatid, hindi natin maitatanggi na may lakas sa pagiging maliit. Itong nais pakita ni Jesus na hindi natin dapat isinasantabi. Hindi dapat ikinakatakot at hindi dapat iniiwasan sa ating buhay. Dahil sa maliit, napapatatag ang isang malaki.
Amen? Amen.